walang nakikita malakas na kandidato ang administrasyon. So maaaring maganap ito outside the administration. At ang pinakamalapit ay ang mga dilawan na pinklawan ng mga political leaders. Si Naga City Mayor Leni Robredo ang maaaring nakikitaan ng potensyal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging malakas na pantapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, marahil dahil wala pa sa mga kaalyado ng administrasyon ang may malaki ang tsansang tumalo sa vice-presidente, kaya naghahanap si PBBM ng mga maaaring alternatibong kandidato na kanyang susuportahan. Sa katunayan, maaaring nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang dalawa nang bumisita ang Pangulo sa Naga City nito lamang weekend, bagay na itinanggi na ng Pangulo. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. We have been planning this for a few months already because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. We did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Aabot din tayo doon. Sinabi ni Coronacion na kung pag-aaralang mabuti, naging magandaan niya ang resulta ng midterm elections para sa mga kaalyado ni Mayor Robredo. Isang indikasyon na maaaring mayroon silang malakas na kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ang pumuporma na tumaayos na tungkol dito ay alam naman natin itong mga kakampings, yung mga dilawan. So just recently, itong nakarang midterm elections, napakaganda ng kanilang performance sa eleksyon. So maaring nakikita ng mga dilawan, ng mga political leaders na sila yung maaring magkaroon ng posibleng tumapat at posibleng makatalo kay Sara Duterte. Una nang sinabi ng Malacanang na masyado pang maaga para pag-usapan ng posibleng tapatan sa halalan ni Robredo at VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country, suhestyon na igagalang, patawad pero hindi napapanahon. Sa gitna ng mga matutunog na mga pangalan ng mga kilalang politiko na posibleng tumakbo sa 2028 elections, ayon kay Coronacion, hindi pa rin maiaalis sa ibang mga Pilipino ang maghanap ng isang alternatibong kandidato na pinaniniwalaan nilang lulutas sa mga problema ng bansa. Ako I'm hoping na may other alternative candidates pa kasi siyempre gaya rin ng sentimiento ng ilan sa ating mga kababayan, wala na bang iba? Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.